Okay. To introduce, ito yung pinapangarap namin na na corporate office. Ito yung um, ang niya, parang anong tawag dito? Yung second floor ay mezzanine. Yun yung corporate office. Yung ground floor nito is commercial. Pinapangarap ko diyan mag-opisina yung aking anak na lawyer. At ah yung bisyo ng misis ko ng mamili ng mga hindi kailangan, baka dyan gawin yung kanyang tindahan. Yung itaas naman, pinangarap namin na magkaroon ng bawat unit ang aking mga anak para in case hindi man nila tirhan, dadalaw sila rito, di meron silang matitigilan at kung dito sila titira, at least hindi kami malungkot ng mga apo ko kaya sa taas, uutuin kami, hingi ng pera, para at least meron din kami laging laruan. Sige, ito yung temporary na namin storage ng mga truck kasi ginagawa pa yung warehouse. Okay. So, ito yung logistics office. Andyan din yung sales office ng cooking oil. Yan. Yun yung mga kalat ko na kung saan mga scrap ko yan na po pwedeng paupahan. Halimbawa, container van o flatbed ng truck, gagawin ko. So, po pwedeng gawing container stall. Yes. Di ba? Nakikita mo sa YouTube, maganda. Na-inspire din tayo. I-experiment natin yan. Mga container house. Oo. Yan. Pala ko dito kasi commercial space eh. Ngayon, kung walang walang oo pa, isip ka ng business na yan, ano ba dyan? Yan. Konkreto naman kami, backscape para yung in and out ng cookie coil, ng semento, ma-check mo kung may nagpapalusot. Diba? Ang dami kong kasi magbubulok ako eh. Mahilig ako sa mga mura. Ano ba? Ayan, nagsarang bibilin ko. Mabili ko ng 30% lang nung actual value. Di, kailangan ko naman. Yun yung mga Sire-repair nyo na lang. Actually, hindi na i-repair. Gagamitin mo na lang yan. So, doon kasi ako nananalo. Doon sa mga mga bagay na wala nang silbi sa iba. Yes. Tinitingnan ko naman sa sarili ko kung paano ko mamamaximize ang potential yung paggamit. Like for example, yung mga pagpapagawa ko. So, yung mga trusses ko minsan, scrap yan, per kilo ko binibili. Tapos, may mga sarili akong equipment, gaya yan. Ang mamahal ng mga equipment yan. Nabili ko lang yan, mura. Kasi nagsarang AAA construction, nabili ko lahat yung asset nila. Ngayon, ang problema ko, paano mo ngayon pakikitain yan? Di ba, isang department na yan, equipment rental, construction, na yung iba wala, ikaw meron, pero hindi mo magamit, ano lang kayo kulang? Tao. Yun sinasabi ko sa'yo. Di ba? So, yan. Di ba? Like example, yung bakal. Babiyahe doon, may karga. Backload ko na yan. Konti na lang yung cost ko. Di ba? Yung mga tao. So, Ito po yung motor pool nyo. hindi. Ito yung motor pool. Halo-halo nga kami. Kasi kung ano nang available at hindi ginagamit, mo. Yeah. Tapos nagre-renta pa ako yung mga matatagal lang gawin kasi nga pagod ng tao. Di ba? Inaano natin. Bawa ito. Yan. Inuupahan ito ng ng cement business. Kasi dito yung stock ng mga semento ko. Umuupa siya. Kung per bag siya o per whole property. Ngayon, kung may uupang iba, paupahan ko. Pupula. May mga pinapaupahan pa rin ako doon sa iba. Yan. Lahat kasi yan, ugali yan eh. Di ba, yung mga generator kong yan, kung iisipin mo, ang dami kong opportunity na para kumita, lalagyan mo ng tao,
paparentahan mo lang, walang gumawa. Kasi, inisip ko, kailangan ko lang, mura. Oo. Di ba? Di, binili ko. O ngayon, Meron. yun na ngayon ang kailangan ko. Yung lahat ng iniisip ko, na may side gig ako, o paano natin pakitain na, aralin mo nga, hire ka ng tao, turuan mo yung tao, gawa nga sistema, Bente. market. Kasi yung market madali eh. Kasi yung mga connection mo, like for example, yung cement ko, hauler na rin ako nila. May iba silang produkto like halimbawa yung bulk cement o yung fly ash o may 10 akong truck doon sa kanila. Sila na rin yung kliyente kasi partner ka eh. So, mas marami network, mas marami kang ang problema mo nga is sino mamamahala doon? Sino mamamahala dito? Ang nakatingin niya is nakita mo naman yung feasibility. Walang negosyo na walang pag-aaral. Like for example, yung client mo, may rate yan sa halimbawa, logistics. May rate yan para doon sa pagtaas at pagbaba ng krudo. Di ba? So, dandong ka. So, aaralin mo. Kasi pattern na yan eh. How much yung ROI, how much yung profit, expenses. So, aayusin mo na lang yung management. Di ba? So, wala ka namang puhunan. Bakit? Si supplier ng truck, papautang sa'yo kasi kilala ka na. Di ba? Wala. Si bangko, nandyan. Pag kulang ang cash flow mo kasi hindi ka nakakolekta at wala kang utang ka na lang. Interest lang. Di ba? Anong kailangan mo? Tao. Kung ikaw maiinganyo ko, may makakatulong ako, dadami hindi. Added Ganda network. kasi. Ikaw naman, ano mapapakinabang mo sa akin? Added network. Di ba? Yung matutuwa mo sa akin. Added. Di ba? At saka yung kaya mong sarili mo kasi ang kala mo lahat, pag nandito ka, kala mo, si Superman mo, kala mo lahat, pag in-implement mo na sa sarili mo, hindi mo magawa kasi, marami pala siyang leverage, backup. May bangko na may mga permanent client na nakikreate ng value. Kaya minsan, ang akala nila, madali lang. Mahirap. Takes time para makakreate ng value. Diba? Ngayon, lahat ng process ko na yan, per kilo ko binili yan. Pero kung titingnan mo, ang lalaki. Diba? Ang ganda. Bakit? Kasi, yung sukal na yan, ipinit mo diyan. Value engineering. Kung anong meron ka, papadesign mo naman sa Mike siya, sa langim. Ito lang, Fred. Medyo wala siya sa Medyo wala siya sa safety standard. Kaya nga, hindi ko sabihin, ngayon, kung may nag-aasikaso dyan, yung forklift operator, hanggang level doon ka lang. Huwag mong isagad kasi baka disgrasya. Yun lang. Dito. Diba? Araw-araw dapat meron ka doon. Wala kasi, wala kang tao. Diba? Yung safety officer mo, umikot. Logistics, ito yung office. Distribution. Yan ang magaganda kong mga tauhan. Itong match-up pogi kung accounting clerk. Ito naman sa sa tracking. Ito ang pinakamaganda at itong logistics supervisor. Asawa naman ng anak ko. Sa meron din siyang minamahali sa kanyang sarili. Sige ma'am, halika. Yan.